Sa nakaraang kwento natin ay nasa 100% na ang body awakening progression ni Yonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang nagaganap ang paggising ni Yonwoo ng dragon sa kanyang katawan ay nanginginig naman ang mga kasapi ng Azure Sword Clan dahil nasa harapan nila ang dambuhalang dragon na si Summer Queen at sumigaw ito ng napakalakas at nang makita yun ng miyembro ng Azure Sword Clan ay labis naman ang takot na nararamdaman nila at napasabi pa ang isa na totoo talagang halimaw ang nasa harapan nila at napatanong na lang ang isa habang nanginginig ang kanyang boses na kung paano nila tatalunin ang nilalang na yan. Bigla namang naghanda ng pag-atake ang dragon na si Summer Queen ng kanyang apoy at nang walang ano-ano'y bigla na lang niyang ibinuga ang kanyang inipong apoy sa kanyang bibig patungo sa mga kasapi ng Azure Sword Clan. Nakaligtas naman ang iilan sa pag-atake ng Summer Queen subalit ang iba ay nasunog. Binalaan naman ng isa ang iba niyang kasamahan na mag-ingat sila dahil iyan ang hininga ng dragon na isa sa kasanayan ng Summer Queen. Hindi man lang umalis ang Sword God sa kanyang kinatatayuan at dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Summer Queen habang sinasabi niya na naglalagablab siya sa galit ngayon dahil una ay nawala ang 4 na kapangyarihan ng maalamat na hayop sa kanya at ang biglang paglitao ng Red Dragon upang sugurin sila. Pinaplano niya sana na pagtapos niyang makuha ang kapangyarihan ng 4 na maalamat na hayop ay gagamitin niya sana ang bato upang makumpleto na ang kanyang espada subalit ngayon ay magulo na. Hinawakan niya naman ang kanyang espada habang sinasabi niya sa Summer Queen na kung sinusubukan niya bang wasakin ang kanyang mga pinaplano na matagal niya nang pinaghahandaan. At nag-aalab naman siya sa galit kaya naman naghahanda na siyang atakihin ang Summer Queen habang sinasabi niya pa na ang lakas ng loob ng Summer Queen at bigla na lamang siyang tumalon at dahil sa bilis niyang kumilos ay hindi siya makita subalit napansin naman yun ng Summer Queen at napalingon ngunit ang Sword God ay nasa itaas niya na at naghahanda sa pag-atake at habang papasugod ang Sword God ay napasabi naman siya na papatayin niya ang Summer Queen at nang walang ano-ano bigla na lamang sumabog ng napakalakas sa lugar na kung saan sila naglalaban. Napabilib naman ang mga kasapi ng Azure Sword Clan at sinabi pa ng isa na brown ang buhok na kagaya nga ng inaasahan sa nag-iisang Sword God at napahanga rin ng may berdeng buhok at sinabi niya na siya nga ang Summer Queen subalit walang rason upang hindi siya makakaya ng Sword God habang si Flan naman at Bow God ay hindi na nagugulat sa lakas ng Sword God. Nang marinig ng Bow God ang mga nag-uusap ay sinabi niya naman sa kanila na kung mayroon silang oras para sa pag-uusap ay dapat mayroon din silang oras para makipaglaban at inutusan niya ang mga ito na sumugod na sila dahil siya ay gagawa ng opening. Sinabi naman ni Flan sa Bow God na matagal-tagal din siyang hindi nakarinig mula sa kanya na sinang-ayunan niya. Kaagad namang kumilos si Flan sabay sabi niya pa na kung matatalo nila ang Summer Queen ay ang Red Dragon ay mabilis lamang na manghihina ang kanilang puwersa at tiningnan niya naman na naglalaban sina Summer Queen at Sword God at ayon pa kay Flan na hindi impossible na matalo nila ang Summer Queen dahil 3 silang Diyos na mandirigma. Sa kabilang banda naman ay nandito si Fante na inaatake niya ang mga kalaban na kasapi ng Azure Sword Clan at sinuntok niya ang isang kalaban at dahil sa lakas ng kanyang puwersa ay tumilapon ito na parang papel at natamba ang kanyang sinuntok at may napasigaw pa na tinatawag niya ang kanyang Vice Captain. Nagmayabang naman na tinanong ni Fante ang mga kalaban na kung ano ba ito at kung bakit ba ang dali lang nilang mapatamba at dagdag niya pa na labis siyang nadidismaya sa kanila dahil ito lang ang nakakaya ng Azure Sword Clan. Nagalit naman ang mga kasapi ng Azure Sword Clan kaya naman minura niya ng may hawak na espada sa kanyang harapan. Habang inaatake ng mga taga-Azure Sword Clan si Fante ay inaasar naman sila ni Fante habang si Edora naman ay walang ginagawa at nanunood lamang sa paglalaban. Pinagmasdan naman ng maigi ni Edora ang paligid at habang naglalaban ang magkabilang panig ay sa isip-isip niya naman na nagpapasalamat siya dahil hindi niya nakikita ang kanyang katribo dito at dahil kung nandito ang kanilang ama ay mas malala ang sasapitin ng Azure Sword Clan. At naalala niya naman ang sinabi ni Yonwoo sa kanya na siya na muna ang bahala sa lugar na ito. Nag-alala naman si Edora kay Yonwoo dahil hindi niya alam kung saan ito nagpunta at napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung may nangyari ba sa kanya. Sa kabilang banda naman ay lumalabas sa katawan ni Yonwoo ang asul na parang dumadaloy sa kanyang mga ugat at napapasigaw na lang siya dahil magigising na ang kanyang katawan na dragon at habang nagaganap yun ay sa isip-isip niya naman na mas lumalapad ang kanyang magic circuit at pakiramdam niya ay parang pinupunit ang kanyang buong katawan. Maya-maya pa ay tumubos sa kanyang leeg ang parang kaliskis ng dragon at umaapaw ang asul na parang usok sa buo niyang katawan at naglakad naman siya habang naglalakad siya ay lumabas naman sa kanyang sistema na napagtagumpayan niyang magising ang lahat ng parte ng dragon at nakumpleto niya na ang kanyang awakening. Ang kanyang katangian na adamantine physique ay pinalitan na sa pagiging draconic body.
Nakagawa na naman siya ng mahusay kaya naman gagantimpalaan siya ng karagdagang karma at binigyan siya ng 10,000 na karma at 15,000 na karagdagang karma. Ang kanyang kondisyon ay napalitan na mula sa pagiging incomplete dragon body at naging complete dragon body. Nakakuha siya ng awtoridad na tingnan ang naangkop na ulat patungkol sa mga lahi ng dragon at bahagyang na-unlock niya na ang ulat ng dragon at ang kaalaman ng dragon at ang awtoridad ng dragon. Ang buod patungkol sa draconic body ay may 3 uri at isa na dito ang tinatawag na territory of the dragon. Ang teritoryo ng dragon ay nakadepende sa kanyang kwalifikasyon dahil pwede siyang makapagpalabas ng bina o ang domain na kung saan niya mas mapapalakas ng husto ang kanyang kapangyarihan sa tiyak na layo lamang. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na knowledge of the dragon o kaalaman ng dragon. Ang kaalaman ng dragon ay nakadepende rin ito sa kanyang kwalifikasyon dahil pwede niyang mabuksan ang sistema ng kaalaman na tanging ang nakakabukas lamang ay ang mga lahi ng dragon na tinatawag na chokma. Ang panghuli naman ay ang tinatawag na authority of the dragon o autoridad ng dragon. Nakadepende rin ito sa kanyang kwalifikasyon dahil kaya nitong magamit ang kapangyarihan ng katotohanan na tinatawag na Keter. Nararamdaman naman ni Yonwoo na kakaiba ang kanyang pakiramdam dahil hindi lamang ang kanyang katawan ang nag-iba dahil pati na rin ang kanyang kaluluwa. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na noon ay ang kaya lang gawin ng kanyang kasanayan ng dragon ay ang makita ang mga bagay-bagay subalit ngayon ay pwede niya na itong makontrol pagkasinanay niya ng mabuti ito at ang kapangyarihan ng pag-aaral sa katotohanan upang maintindihan lahat ay iyon ang tinatawag na draconic species. Naisip naman ni Yonwoo na labis ang pagpalit ng kanyang awtoridad dahil mayroon siyang draconic body na nakakatanggap ng pagpapala mula sa sinaunang dragon kaya naman ngayon ay magagawa niya ng buksan ang 8 awtoridad nito. Sa ngayon ay ang awtoridad niya pa lamang ay ang unang hakbang subalit ayon pa sa kanya nakahanga-hanga pa rin ito. May bigla namang narinig si Yonwoo sa kanyang isipan na nagsasabi na kung ito ba ang bagong tagapagmana na ikanukwento sa kanya ng batang yun at nagulat naman si Yonwoo dahil dun at sa isip-isip niya naman na ang boses na ito ay parang kay Pilates at laking pagtataka niya naman dahil ayon pa sa kanya na akala niya ay patay na ito. Naisip niya naman na sigurado siya na nagkatagpo silang dalawa ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang mystical dragon at ipinagkaloob sa kanya ang dragon eyes at ang kanyang pamana at sinarado niya na ang kanyang mata. Nagsalita naman ang dragon na si Pilates na nandito lamang siya na naghihintay sa kanya hanggang sa dumating siya at mahanap siya. Natigilan naman ng bahagya si Yonwoo at lumabas sa kanyang sistema na nakumpleto niya na ang hidden quest na ibinigay sa kanya ng Void Dragon na ikalawang pagsubok at gagantimpalaan siya ng tinatawag na Bid of Abyss, Wrath of the Void Dragon, at Pugad ng Void Dragon. Nasa gitna naman ng paglalaban si Yonwoo subalit nakatayo lamang siya at sa isip-isip niya na ang una niyang layunin ay ang dakpi ng Saber God at dahil patay na ang Saber God ay ang sunod niya namang pupunteryahin ay ang susunod niyang papatumbahin at agad niyang tinawag ang kanyang mga alipores na mga espiritu at binati naman siya ng mga ito at minungkahi nila kay Yonwoo na utusan niya sila. Pinagmasdan naman ni Yonwoo ang kanyang paligid at sa isip-isip niya na hindi ordinaryo ang mga manlalaro dito dahil malalakas ang mga ito para maging parte ng malalaking clan. At mayroon ding mga ranker ang mga nandito at napangiti naman siya dahil pinaplano niya na kung makukuha niya ang mga kaluluwa ng mga ito subalit ayon pa sa kanya na masyado pang maaga upang magdiwang siya at bigla niya namang inutusan ang kanyang mga alipores na kumilos na sila at agad naman silang kumilos at kumalat sa paligid. Agad naman siyang kumilos at sinabi niya pa na buhay pa rin sa ngayon sina Leonte at Bahal at ayon pa sa kanya habang tinitingnan ng mga naglalaban na hindi pa natatapos ang digmaan habang hindi niya pa napapatay ang dalawa. Naisip niya naman na si Bahal ay susubukang patayin si Leonte at si Leonte naman ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maprotektahan ang kanyang sarili. Habang papunta si Yonwoo sa lokasyon ni Bahal at Leonte ay sa isip-isip niya naman na wala ang bato kay Leonte kaya naman si Leonte ay mayroong tinatagong kapangyarihan. At kung naglalaban na sina Leonte at Bahal ay pinaplano naman ni Yonwoo na siya na ang tatapos sa dalawang ito at agad siyang nagmadali. Sa kabilang banda naman ay mayroon pagsabog na malakas sa isang lugar at dito sinusubukang atakihin ng mga taga-Asher Sword Clan si Bahal subalit kalmado lamang na sinabi ni Bahal sa papasugod sa kanya na kung inaakala ba nila na masasayang nila ang oras niya dahil sila ay mga pipitsuging nilalang lamang. Laking pagtataka naman ng mga miyembro ng Asher Sword Clan dahil nakikita na nila sa kanilang harapan ang pag-atake ni Bahal sa kanila at nang walang ano-ano bigla na lamang silang pinasabog ni Bahal kaya naman nawala sila na parang bula.
Pagkatapos ng pag-atake ni Bahal ay tinanong niya naman ang mga taga-Asher Sword Clan na kung ano ba ang kanilang pinaplano dahil hindi niya lubos akalain na ang Feast God na si Leonte ay nagtatago lamang na parang daga. Kaya naman sinigaw niya ang pangalan ni Leonte at inutusan niya itong lumabas dahil ayon pa sa kanya na ang mga pipitsuging nilalang na mga ito ay wala man lang binatbat para sa kanyang pag-warm up at tinanong niya si Leonte na huwag niyang sabihin sa kanya na naging isang manok na lang ito pagtapos ng kanilang sagupaan noon. Nakatago naman si Leonte sa likod ng malaking bato at sa isip-isip niya na nagalit talaga siya ni Bahal dahil ayon pa sa kanya na kung hindi lang sana sa utos ng Sword God sa kanya na huwag lumabas ay kanina niya pa pinatulan si Bahal. Nagseryoso naman si Bahal at tinanong niya si Leonte na kung bakit ba siya naghihintay ng ganito katagal at kinumpirma niya naman na kung mayroon ba siyang naiisip na plano at dagdag niya pa na sa kasamaang palad ay wala siyang sapat na oras at agad niyang winasak ang bato at dahil sa bilis ng kanyang pagkilos ay hindi naman agad yun napansin ni Leonte at dagdag pa ni Bahal habang papaatake siya na sabihin niya na sa kanya kung nasaan ang bato na kanyang hinahanap at napansin naman ni Leonte si Bahal na papaatake na sa kanya at nang walang ano-ano ay bigla na lamang sumabog sa lugar na kung saan naglalaban sina Leonte at Bahal. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naubos na ang mga miyembro ng Asher Sword Clan at ang mga naubos nilang miyembro ng Asher Sword Clan ay ang tinatawag na The 70 Magic Swordmen na mga demonyo na mga swordmen. Napasabi na lang ang isang nasa unahan na hindi niya lubos akalain kung paano naging mandirigmang Diyos si Leonte dahil binabantayan pa siya ng mga malalakas na mga swordsmen. Sinabi naman ni Bahal kay Leonte habang pinagmamasdan niya ito na sa huli ay siya na lamang ang natitira at tinanong niya si Leonte na kung ano ba ang pakiramdam niya at dagdag niya pa na patanong na kung ninanais niya na bang sumuko na lang. At ayon pa kay Bahal na kung lalaban pa siya ay matatalo rin naman siya at sinabi niya pa na dapat ay hindi siya dapat maging matigas na tao na kagaya nito. Napasigaw naman si Leonte at sinabi niya na wala nga sa kanya ang tinutukoy niya na bato dahil kung nasa kanya man ang bato ay sana ginamit niya na lang ito. Nang marinig yun ni Bahal ay naghanda naman siya ng pag-atake sabay sabi niya pa na parang wala na siyang magagawa kung magmamatigas pa siya at kaagad niyang inatake si Leonte gamit ang kanyang apoy ngunit sinalag naman ito ni Leonte ang pag-atake ni Bahal at sa isip-isip naman ni Bahal na makunat pa rin si Leonte at nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung talaga nga bang wala sa kanya ang bato. Napagdesisyonan naman ni Bahal na kahit totoo man ang sinasabi ni Leonte na wala sa kanya ang bato ay kailangan niya pa ring malaman ang paraan upang lumikha ng bato mula kay Leonte. Sa isip-isip naman ni Bahal na hindi niya alam kung hanggang kailan pa mananaig ang Summer Queen laban sa tatlong mandirigmang Diyos at hindi niya rin sigurado na kung kailan ang hangganan ng Summer Queen. Dahil sa totoo lang ay ang puso ng Summer Queen ay nasira na kaya naman kailangan pa din nila itong panatilihing sekreto sa lahat dahil siya dapat ang mamamahala sa tore. Kaya naman seryoso na siya sa pagkakataong ito at humingi siya ng tawad kay Leonte dahil wala na silang oras pa dahil kailangan nilang maibalik sa dati ang puso ng dragon ng Summer Queen sa lalong madaling panahon at nang walang ano-ano bigla niya nalang binugahan ng kanyang apoy si Leonte at dahil nagmamadali si Bahal ay napakalakas ng apoy na kanyang binitawan na halos masakop na ang paligid ng apoy habang si Leonte naman ay pilit niyang sinasalag ang apoy na pag-atake ni Bahal sa kanya. Minungkahi naman ni Bahal kay Leonte na sumuko na siya at tinanong niya ito na kung isasakripisyo niya ba ang kanyang sariling buhay dahil lang sa kanyang katigasan ng ulo nang marinig yun ni Leonte ay hindi naman siya nakapagpigil at pinalabas niya na ang buo niyang lakas sabay sigaw niya pa na tignan na lang nila kung sino ang matitirang buhay sa kanila at bigla na lamang napasigaw si Leonte ng napakalakas at lumabas sa kanyang katawan ang umaapaw na aura at nang makita yun ni Bahal ay hindi naman siya makapaniwala at nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil hindi niya inaasahan na may elalakas pa pala si Leonte. At dito nakatayo si Leonte habang ang kanyang aura ay sumisimbolo sa halimaw na dragon at habang pinagmamasdan nito ni Bahal ay hindi naman siya makapaniwala na ang taglay na kapangyarihan ni Leonte ay nagmumula sa mystical dragon. Dahil sa gulat ni Bahal ay tinanong niya naman ng pasigaw si Leonte na kung paano ba siya nagkaroon ng kapangyarihan ng mystical dragon. Umaapaw na sa galit si Leonte dahil hindi niya na mapigilan ang kanyang sarili at tugon niya kay Bahal na hindi na importante kung saan ito nanggaling at nang walang ano-ano bigla niya nalang sinugod si Bahal at nagawa namang iwasan yun ni Bahal ngunit kita naman sa kanyang mukha na muntikan na niyang hindi ito maiwasan. At habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Leonte sa kanya ay tiningnan naman siya ni Leonte ng masama at sa isip-isip naman ni Bahal na ang lakas ng loob nito upang tignan siya na parang isa siyang biktima.
Nagkapalitan silang dalawa ng pwesto at agad namang naghanda ng pag-atake si Bahal subalit bigla na lang may lumitaw na mga magic circle sa bandang itaas niya at hindi niya naman akalain na isang mahika ito na nagpapawalang bisa ng kapangyarihan at dahil sa gulat niya ay bigla na lamang sumulpot si Leonte mula sa kanyang likuran at nang papa-atake na si Leonte ay agad namang naghanda si Bahal upang salagin ang pag-atake nito sa kanya habang sa isip-isip niya na ang kapangyarihan ni Leonte na nagpapawalang bisa ng kapangyarihan ay nagawa nitong pabagalin ang kanyang kilos at nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang inatake ni Leonte at sinalag niya naman ito ngunit medyo nahihirapan siya dahil mas lumakas si Leonte sa kanya at habang sinasalag ni Bahal ang pag-atake ni Leonte ay napasabi na lang si Leonte na nagawa nga niyang salagin ang kanyang pag-atake subalit tinanong niya naman si Bahal na kung ano ba ang problema niya kung bakit bumagal siya na dahil ba ay hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon at bigla na lang sumigaw si Leonte na tignan na lang nila kung magagawa niya pang mas alag ang susunod niyang pag-atake at agad namang lumabas ang parang kidlat sa braso ni Leonte at nang makita yun ni Bahal ay alam niya na agad kung ano yun at tiningnan niya si Leonte at nakita niya ang espada na may kidlat at sa isip-isip niya na ang espadang ito ay tinatawag na Gungnir, at ang sandatang ito ay pagmamay-ari ng Diyos na si Odin na ginamit upang parusahan ang kanyang mga kalaban at ang sandatang ito ay pinakamahusay na hindi man lang magawang bigyan ng ranggo dahil sa lakas nito. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung paano ba nakuha ni Leonte ang ganitong sandata at tinawag niya pang kumag na bastardo si Leonte. Seryoso naman ang mukha ni Leonte at sinabi niya kay Bahal na mamatay na ito sabay atake niya kay Bahal at dahil sa lakas ng kanyang sandata ay nawawasak ang bawat madaanan nito at kumikidlat pa ng napakalakas. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na ang kapangyarihan ni Leonte pati na rin ang espada na kanyang ginamit sa pag-atake kay Bahal at napasigaw na lamang siya dahil dun. Tiningnan naman ni Leonte ang kanyang mga kamay at napasabi na lang siya na kung naubos niya na ba ang panloob niya na enerhiya ng Mystical Dragon at dagdag niya pa na hindi na siya nagtataka na kung bakit sinabi sa kanya ng Sword God na gamitin niya lamang ito sa oras ng panganib at ayon pa sa kanya na kung sa kanya lang sana ang kapangyarihan na ito ay hindi niya na sana kinakailangan ng batong iyon at iniba niya naman ang kanyang sinabi dahil sa kasakiman niya na kung sa kanya lang sana ang kapangyarihan na ito at ang bato ay wala na sanang makakahigit sa kanya. May bigla namang tumawag sa pangalan ni Leonte na patungo sa kanya at bigla na lamang lumabas si Bahal na lapnes na ang mukha at putol na ang kanyang braso at habang papasugod siya ay sinigaw niya naman na kay Leonte na ang lakas ng loob niya upang gawin ito sa kanya at dagdag niya pa na hindi niya ito mapapatawad. Nang makita ni Leonte si Bahal ay sinabihan niya naman ito na nakakaawa siya at sa isip-isip niya naman na parang kailangan niya pang gamitin ang natitira niyang panloob na enerhiya at nang walang ano-ano'y bigla na lang siyang natigilan dahil narinig niya ang salitang natagpuan rin niya ito sa wakas at sa isip-isip naman ni Leonte na ang boses na yun ay parang pamilyar sa kanya at ang umaapaw na aura na may taglay na intensyong pumatay at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung sino ba ang taong ito. Habang si Yunwoo naman ay tinitignan niya lamang si Leonte at nang walang ano-ano'y bigla niyang inatake si Leonte at pinutol niya ang ulo nito. Nakita naman yun ni Bahal at bigla siyang natigilan at pinagmasdan niya si Cain at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung bakit nandito ang taong ito. Nilapitan naman ni Yunwoo ang bangkay ni Leonte at habang tinitingnan niya ang bangkay ay sa isip-isip niya na hindi niya lubos maisip na kinonsumo nito ang mystical beast core ng kanyang kapatid na si Jungwoo kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung ito ba ang rason kung bakit bigla na lamang nawala ang mythical dragon dahil hinuli ito ng Asher Sword Clan. Habang hinahanda niya ang kanyang kasanayan na Bathory's vampiric dagger naisip niya na ang mythical dragon ang rason kung bakit mas naging interesado si Calotes sa kanyang kapatid at mas naging malapit silang dalawa at agad niya namang hinigup ang mystical dragon mula kay Leonte at sa isip-isip niya na nagagalak siya dahil nagawa niya pang maibalik ang mystical dragon kahit sa ganitong paraan. Lumabas naman sa kanyang sistema na ginamit niya ang kanyang Bathory's vampiric dagger at inaabsorb na nito ang enerhiya na natitira mula sa bangkay at pagtapos noon ay nadagdagan naman ng 2 puntos ang kanyang lakas at nadagdagan rin ng 5 puntos ang kanyang buhay. Sinigawan naman siya ni Bahal at tinanong siya nito na kung ano ba ang kanyang ginagawa ngayon at kung bakit siya nandito at tinawag niyang Cain ang ating bida at dagdag niya pa na natitiyak niya na inutusan niya itong pangunahan ang ikalawang pangkat at ang mga mersenaryo na grupo at tinanong niya na kung ano ba ang ginagawa niya ngayon dito at hindi na siya pinatapos magsalita ni Yunwoo at agad niyang sinabi kay Bahal na kung akala niya ba na matalino siyang tao at dagdag niya pa na patanong habang umaapaw siya sa aura na kung hindi niya ba naiintindihan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ngayon. Nakaramdam naman ng pamilyar na kasanayan si Bahal at pinagmasdan niya si Yunwoo at ayon sa kanya na hindi ito maaari dahil kahit na mahina ito ay isa itong tinatawag na Dragon Fear o ang kasanayan na tanging ang dragon lamang ang may taglay na intensyong pumatay.
Naisip niya naman na wala nang ibang may taglay nito maliban na lang sa Summer Queen at napatanong na naman siya sa kanyang sarili na kung paano ba nakakapaglabas ng Dragon Fear si Cain at ayon pa sa kanya na kung mayroon ngang taglay na Dragon Fear si Cain ay hindi niya ito dapat baliwalain dahil kailangan niya itong malaman ang patungkol dito. Sinuri niya naman ang kanyang paligid at naisip niya na marami ang sugatan sa kanilang panig subalit mayroon pa namang natitirang flame beast na kanyang mga alipores. Agad namang nagtipon ang mga alagad ni Baal sa kanyang likuran at sa isip-isip niya na sa pamamagitan nito ay madali lamang nilang matatalo si Cain at agad niya namang tiningnan nito at sinabi niya kay Yunwoo na hindi niya alam kung ano ang kanyang plano subalit base sa kanyang intensyong pumatay na taglay ay masasabi niya na ngayon ay isa na siyang kalaban nila at dagdag niya pa na parang kumilos siya nang nanghihina na sila subalit humingi naman siya ng tawad kay Yunwoo sabay sabi niya pa na wala siyang balak na hayaan ang kanyang gusto at bigla niya namang inutusan ang kanyang mga alipores na magwatak-watak at bigla namang umalis si Baal at habang papaalis siya ay sa isip-isip niya na kailangan muna nilang makatakas dito sa ngayon upang epaalam ito sa mga nakakataas. Nagalit naman siya dahil gustong-gusto niya sanang durugin si Cain subalit naisip niya na wala naman siyang mapapala dito. Tiningnan niya naman si Yunwoo at naisip niya na kung kumpleto lang sana ang kanyang katawan ay lalabanan niya ito at pinagbantaan niya pa ito na maghintay lang siya. Sinabi naman ni Yunwoo kay Baal na parang hindi niya naiintindihan ang kanyang sitwasyon ngayon dahil ayon pa sa kanya na wala siyang planong patakasin sila at kaagad niyang inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na Territory of the Dragon at may kadena naman na nagmumula sa itaas at lumabas sa kanyang sistema ang tinatawag na Bina, at ang teritoryo ng Dragon ay naideklara na at pwede na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng sakop ng kanyang teritoryo na ginawa. Bigla namang hinuli ng mga kadena si Baal sa buo nitong katawan at dahil doon ay napabuga naman siya ng dugo at tiningnan niya naman si Yunwoo at sa isip-isip niya na hindi niya inaasahan na ang bastardong ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang dragon. Lumabas naman sa sistema ni Yunwoo na ang unang hakbang ng kanyang kapangyarihan ay lumabas na at ang kapangyarihan na ito ay tinatawag na Draconic Blood. Ang lahat ng kanyang stats ay tataas ayon sa itinakdang halaga nito sa limitadong oras lamang. Pati na rin ang kanyang depensa ay tataas at maging ang kanyang depensa sa elemento ay tataas rin sa loob lamang ng limitadong oras at nagawa niyang gisingin ang enerhiya ng dragon. Bigla na lamang itinapon ni Yunwoo si Baal sa lupa at nagsitalsikan ang mga bato dahil sa lakas ng impact nito. Ang Draconic Blood niyang kasanayan ay ang sinaunang dragon na si Calotes ay nagtakda ng 8 hakbang upang makapag-adjust ang katawan ng contractor ng mabilis at ang Draconic Blood ay ang unang hakbang. Ang dugo ng uri ng dragon ay binubuo ng puro na mana, kaya naman may taglay itong immunity at panlaban at mayroon din itong taglay na epekto na nagpapalakas ng potensyal ng gumagamit. Ang dragon senses naman ay sa loob ng teritoryo ay mas tataas ang pandaman ni Yunwoo dahil kapag mas tumataas ang kahusayan nito ay mas magiging sensitibo ang kanyang pandama at mas magiging mas mahusay ito na tila ba ay kaya nitong mahulaan ang hinaharap. Habang nilalapitan ni Yunwoo kung nasaan si Baal ay sa isip-isip niya naman na ang daming impormasyon ang binubuo sa kanyang ulo na para bang masisiraan na siya ng bait kapag hindi siya nag-focus subalit ayon pa sa kanya na ang kakayahan niyang makapag-isip ng mabilis ay mas naging mas mabilis pa. Lumabas naman sa kanyang sistema ang tinatawag na Dragon Blood Awakening at ang kasanayan na ito ay tuloy-tuloy lamang siyang makakatanggap ng dugo ng dragon at nagbibigay ito ng hindi kapani-paniwalang immunity laban sa iba't ibang katangian at panlaban din ito sa ibang uri ng mahika at mayroon din itong kakayahan na pagalingin ng mabilis ang kanyang sugat at mabilis lang nitong inaalis ang pagod na kanyang nararamdaman. Sa isip-isip naman ni Yunwoo na pinapataas ng dumadaloy na artipisyal na dugo ng dragon ang kanyang mga abilidad sa kanyang katawan at ito ang kauna-unahang kapangyarihan ng isang uri ng dragon. Minura naman ni Baal si Yunwoo at tinawag niya itong tangang bastardo at bigla na lang siyang nagpalabas ng apoy sa paligid at sabay sabi niya pa kay Yunwoo na ang lakas ng loob niya dahil ang isang baguhan na gaya niya ay minamaliit lang ang high ranker na tulad niya. Hinigpitan naman ni Yunwoo ang paghawak sa kanyang espada at nang walang ano-ano bigla niyang hinawi ang apoy na patungo sa kanya at nagkatinginan sila sa mata at sinabi pa ni Baal kay Yunwoo na parang gusto niya siyang patayin. Bigla namang nawala ang apoy sa paligid at sinigawan siya ni Baal at sinabi niya na katapusan na ng mga pinaplano niya dahil ang kanyang mga alipores na tinatawag na Flame Beast ay nakaalis na at ngayon ay malalaman na ng clan nila ang totoo at ang pangunahin na puwersa ng Red Dragon ay pupunta na agad dito sa kanilang lokasyon at dagdag niya pa na kung mangyari man yun kahit nataglay niya pa ang kapangyarihan ng dragon ay hindi na siya pinatapos magsalita ni Yunwoo at kaagad niyang ipinatawag ang kanyang mga alipores sabay sabi niya pa kay Baal na parang hindi pa rin ito naiintindihan ang kanyang sitwasyon na kinakaharap ngayon.
At dito nagkabitak ang lupa at unti-unting lumalabas ang lahat ng alip-ores ni Yeonwoo at maya-maya pa ay lumabas na nga ang lahat ng alip-ores ni Yeonwoo sa kanyang likuran at nasa likuran niya rin sina Noel, Ka, Bu, at Shannon at sinabi naman ni Yeonwoo kay Bahal na mamamatay ang lahat ng nasa paligid niya at pati na rin siya. Laking gulat naman ni Bahal at nanlaki naman ang kanyang mga mata at napangangahabang iniisip niya na hindi siya makapaniwala na taglay ni Cain ang kapangyarihan ng dragon at maging ang kapangyarihan ng patay at ayon pa sa kanya na kahit isa lang na kapangyarihan ang magkaroon ng ganyan sa tore ay malaking gulo na ito subalit hindi niya inaasahan na taglay ni Cain ang dalawang kapangyarihan at nauutal-utal naman siya na tinanong si Yeonwoo na kung paano niya nagawa yun at sa kabilang banda naman ay hindi pa nakakalayo ang mga alip-ores ni Bahal na tinatawag niyang Flame Beast ay hinabol ng mga alip-ores ni Yeonwoo at nagtatakang tanong naman ng isa na kung ano ba ang mga nilalang na yun at minungkahi naman ng isa na huwag na siyang lumingon at tumakbo lamang ito ng diretso at sinabi niya pa na kailangan lang nilang makalayo pa ng kaunti at hindi na niya pinagpatuloy pa ang kanyang sinasabi dahil nasa harapan na nila si Bu na nagsasabi na kaluwalhatian para sa kanyang master at napatanong rin ang nagmungkahi sa kanyang kasama kanina na kung ano ba ang bagay na ito at umilaw naman ang mga mata ni Bu na parang asul na apoy habang inuutusan niya ang ibang kasamahan niya na mga espiritu ng namatay na sundin nila ang kagustuhan ng kanilang master at sa kabilang banda naman ay papasugod na si Shannon sa iba pang mga alip-ores ni Bahal at pagka-atake niya ay parang nahihiwalay naman ang mga kaluluwa ng mga ito sa kanilang mga katawan at napapasabi na lang sila na sagipin sila na nagmamakaawa. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakatayo lamang si Bahal at hindi man lang nakagalaw sa kanyang kinatatayuan at sa isip-isip niya na ang kanyang katawan ay nanghihina na at ang lahat ng kanyang mga alip-ores na Flame Beast ay patay na at ayon pa sa kanya na ito na ang pinakamalalang nangyari sa kanya. Naalala niya naman na dati pagtapos niyang lisanin ang pangkat na Artia ay patuloy siyang nakakaranas ng kahirapan at wala miski ni isang landas ang madali para sa kanya na tatahakin. Ang bawat sitwasyon ay nagagawa niyang makaligtas dahil sa kanyang pagka-desperado ngunit kahit na nasusuka na siya ng dugo ay nagawa niya ring kumpletuhin ang kasanayan niyang tinatawag na Flame Feast. At ang kanyang ginawa at kahusayan para lamang mapatunayan niya ang kanyang sarili ay naging isa siyang mata ng Red Dragon at pinaglilingkuran niya ang Summer Queen at naging isa sa 81 Oculi na pinakamalakas sa loob ng Red Dragon. Pinagmasdan naman ni Bahal si Yeonwoo at sinabi niya na parang hindi siya nakapag-isip ng maayos sa loob ng isang minuto at galit na galit naman siya na sinabi kay Yeonwoo na hindi siya makapaniwala na tatakbo lamang siya na bahag ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti sa baguhan lamang na kagaya niya. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na nag-iba na ang pagtingin ni Bahal at nang walang ano-ano'y bigla na lamang sumabog sa galit si Bahal at habang nagaganap yun ay tinanong niya naman si Yeonwoo na kung inaakala niya ba na na-corner niya na siya at habang nagpapalakas si Bahal ay sinabi niya naman kay Yeonwoo na huwag niya siyang maliitin dahil palagi siyang nakakaligtas sa sitwasyon na mas malala pa kumpara dito. Napapasalag naman si Yeonwoo dahil sa apoy ni Bahal dahil ayon pa sa kanya na hindi niya inaasahan na mayroong pa itong lakas na natitira at napagtanto niya rin na hindi tinawag na high ranker si Bahal na wala lang. Itinaas naman ni Bahal ang kanyang mga kamay na parang naghahanda ng isang pag-atake at bigla na lamang may papalapit kay Yeonwoo na hindi mabilang na matatalim na apoy sabay pakilala pa ni Bahal sa kanyang sarili na siya si Bahal ang Flame Fist ng Red Dragon at nang walang ano-ani bigla na lamang sumabog kung saan ang kinatatayuan ni Yeonwoo subalit nagawa naman yun iwasan ni Yeonwoo at hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Bahal at sunod-sunod niya itong pinaulanan ng apoy at bigla namang naghanda si Yeonwoo ng counter na pag-atake at ginamit niya ang kanyang espada upang mailihis at masalag niya ang pag-atake ni Bahal sa kanya at nang walang ano-ano'y sinugod siya ni Bahal at nagulat naman siya dahil dun at hindi niya naman inaasahan na pang-aliw lang ni Bahal ang pagpaulan ng apoy upang makalapit siya sa kanya at bigla naman siyang inatake ni Bahal sabay sabi niya na mamatay na siya at binugahan niya ng apoy si Yeonwoo at habang papalapit ang apoy sa kanya ay napatingin naman siya sa apoy na papalapit sa kanya at kaagad niya namang ginamit ang kanyang Heavenly Wing Mana Control upang apulahin ang apoy na pag-atake ni Bahal sa kanya at bigla namang nalusaw ang apoy na patungo sa kanya gawa ni Bahal. Nanghina naman si Bahal habang tinitingnan si Yeonwoo habang sa isip-isip niya na hindi siya makapaniwala na nagawang apulahin nito ang kanyang pag-atake na wala man lang kahirap-hirap at tiningnan niya naman si Yeonwoo at nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung sino ba ang taong ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay bahagyang hiningal naman si Yeonwoo habang si Bahal naman ay desperado na makaligtas sa sitwasyon niya na ito. Hindi naman inaasahan ni Yeonwoo na magtatagal si Bahal kumpara sa kanyang inaakala dahil ayon pa sa kanya na kung hindi lang dahil sa naglalagablab na kislap na mula sa kanyang kasanayan ay nakatanggap na sana siya ng malalang pinsala ng maraming beses na.
Kaagad naman siyang sumugod kay Bahal at habang papasugod siya sa isip-isip niya naman na ang sitwasyon nila na ito ay ang isa sa kanila ay gagamitin na ang katangian na kung ano ang mayroon ng isa ng sa gayon ay malaki ang tsansa nitong manalo at matapos ang lahat. At habang papalapit si Yeonwoo kay Bahal ay inatake naman siya ni Bahal ng pangmalakasan niya na pag-atake at napapasigaw na lang si Bahal na bastardo si Yeonwoo at bigla niya pang mas nilakasan ang kanyang binibitawang pag-atake na apoy patungo kay Yeonwoo at nagawa namang iwasan ni Yeonwoo ang pag-atake ni Bahal at sa pagkakataong ito ay nagkatitigan sila ng mata sa mata at nang walang ano-ano ay bigla na lang siyang inatake ni Yeonwoo gamit ang kanyang espada at pinuntiryan niya ang gilid na bahagi ng katawan ni Bahal at pagtapos noon ay tumalsik naman ang dugo ni Bahal. Napahawak na lamang siya sa kanyang tagiliran at sa isip-isip niya na hindi siya makapaniwala na ang isang baguhan na tulad niya ay magagawa sa kanya ang ganito at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung sa ganitong paraan lang ba mamamatay ang Flame Fist na si Bahal at dahil hindi niya lubos maisip na mamamatay lamang siya sa kamay ng baguhan ay ipinalabas niya na ang pangmalakasang pag-atake niya at pumalibot sa kanya ang naglalagablab na apoy at sinigaw niya naman na patanong kay Yeonwoo na kung inaakala niya bang matatalo niya siya at dagdag niya pa na huwag niyang linlangin ang kanyang sarili at tinanong niya si Yeonwoo na kung kilala niya ba kung sino siya. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na hindi siya magandang tignan at agad naman siya naghanda ng pag-atake at sinabi niya kay Bahal na mamatay na lang siya ngayon at nang walang ano-ano'y bigla niyang itinapon ang kanyang espada patungo kay Bahal at tinamaan naman siya sa katawan nito at napasigaw naman si Bahal dahil dun. At makalipas lamang ang ilang sandali ay tumagas na ang dugo nito at napaupo na rin siya sa lupa habang nakatusok ang espada sa kanyang katawan at tumatagas na ang kanyang dugo sa lupa. Dahan-dahan naman siyang nilapitan ni Yeonwoo at habang papalapit si Yeonwoo sa kanya ay sa isip-isip naman ni Bahal na kung sino ba ang taong ito. Maya-maya pa ay bigla na lamang tinanggal ni Yeonwoo ang kanyang maskara habang tinatanong niya na si Bahal na kung nagtataka ba siya kung sino siya. At nang matanggal na ni Yeonwoo ang kanyang maskara ay laking gulat naman ni Bahal na tila ba ay para itong nakakita ng multo at ditong initian lamang siya ni Yeonwoo habang kumikidlat sa kanyang likuran. Natutulala pa rin hanggang ngayon si Bahal dahil ayon pa sa kanya na imposible itong mangyari dahil patay na si Jungwoo at napatanong siya sa kanyang sarili na kung paano nito nagawang mabuhay at nakita niya sa kanyang mata si Jungwoo na naghahanda ng isang pag-atake at nang walang ano-ano'y bigla na lamang tumilapon ang ulo ni Bahal dahil pinutol ito ni Yeonwoo. Hindi na ipinakita ang pugot na ulo ni Bahal at tiningnan lamang ito ni Yeonwoo at wala naman siyang kareaksyon. Maya-maya pa ay bigla niyang naramdaman sa kanyang katawan ang pagpatak ng tubig sa kanyang balikat at napatingala na lamang siya dahil bumubuhos na ang malakas na ulan at sinambit niya naman ang pangalan ng kanyang kapatid na si Jungwoo. Sa kabilang banda naman ay naramdaman ng Summer Queen na naputol ang kadena at nagulat naman siya dahil dun at natigilan sila sa paglalaban dahil napatanong ang Summer Queen sa kanyang isipan na kung talaga nga bang naputol ang kontrata ng isa sa kanyang mata. Ayon sa kontrata ng Dragon ay ang sumasailalim sa kontrata na tao ay hindi nito kayang putulin ang koneksyon ng kanilang sariling kalooban at napagtanto niya naman na ang ibig sabihin lang nito ay si Bahal ay patay na kahit na nasa kanya pa ang kanyang malalakas na alip oras na tinatawag na Flame Beast. Hindi naman lubos sa kalain ng Summer Queen na ang kanyang puso ng dragon ay malapit ng mawasak subalit sumugal pa rin siyang makipagdigmaan at pumunta dito sa lugar ng Asher Sword Clan at umilaw naman ang kanyang mata na kung hindi niya makukuha ang bato ay wala siyang rason upang gawin yan sa ngayon. Bigla naman siyang umatungal ng napakalakas habang iniisip niya na hindi sulit ang kanyang oras para lang sayangin sa pagwasak ng mga taga-Asher Sword Clan. Nang makita yun ng Sword God ay sa isipan niya na kagaya nga ng inaasahan sa isang Summer Queen na imposible nilang matalo ito kahit na 3 mandirigmang Diyos pa sila. Maya-maya pa ay bigla na lang may pumalibot na dilaw na kidlat sa braso ng Sword God at nang tiningnan niya yun ay nagtataka naman siya na kung bakit ang espada na Gangner na ipinahiram niya kay Leonte ay bumalik sa kanya. Natigilan naman ng Sword God dahil may ideya na siya kung bakit bumalik sa kanya ang espada na Gangner. Sa kabilang banda naman ay habang umuulan ay hinihigop ni Yeonwoo ang kapangyarihan ni Bahal at maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay natapos niya nang makonvert ang sigla ni Bahal sa puntos ng karanasan. Bigla namang dumating si Nabu at Shannon kasama ang iba pang mga alip-oras niya at naglingkod sila at tinawag nilang Master si Yeonwoo at sinabi ni Shannon sa kanya na nagawa na nilang ubusin ang mga natitirang kalaban sa paligid nila.
Binati naman sila ni Yeonwoo dahil sa ginawa nila at maya-maya pa ay bigla na lang nang inig ang bracelet at nagpalabas ng itim na usok at tiningnan niya naman ang paligid at napagtanto niya naman na kung bakit nagkakaganon ang kanyang bracelet dahil hindi lang sina Leonte at Bahal ang kanyang inabsorbed subalit nagawa rin itong maabsorb ang mga kasapi ng Red Dragon na isa sa pinakamalakas na grupo na tinatawag na Flame Beast at nakakuha ito ng maraming ekspertong kaluluwa. Ayon pa kay Yeonwoo, napilit nilang nilalabanan ang kani-kanilang mga sarili para lamang makalaya sila ngunit dahil sa bigkis ng bracelet ay hindi rin kalaunan ay mapagtanto rin nila na wala na silang magagawa dahil walang kwenta ang kanilang ginagawa at ayon pa sa kanya na wala siyang ka-ideya sa iba pang rason patungkol sa digmaan na ito kaya naman tatanungin niya na lang ang mga ito mamaya. Naisip niya rin ang patungkol sa bato dahil medyo hindi maayos ang kanyang pakiramdam dito dahil ginawa ang batong ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng hindi mabilang na mga kaluluwa subalit kahit na magagamit niya ito ay hindi niya rin namang lubusang makokontrol ito ng maayos. Napaisip rin siya na kung ang item na ito ay sapat na upang makipagdigmaan ang Red Dragon sa Azure Sword Clan at napagdesisyonan niya naman na tutuklasin niya ang patungkol sa kung gaano kakapaki-pakinabang ang bato na ito. Tinanong naman siya ni Bu na kung mayroon pa ba siyang iuutos sa kanila. Tugon naman ni Yeonwoo na wala na siyang ipapagawa sa kanila. Naisip naman ni Yeonwoo na bibigyan niya ng sustansya ang kanyang mga alip-ores kaya naman sinabi niya na natapos na niya ang layunin niya dito at hindi na sila makikisali sa digmaan at sumang-ayon naman ang kanyang mga alip-ores kaya naman bumalik na sila kay Yeonwoo. Habang bumabalik ang kanyang mga alip-ores ay sa isip-isip niya naman na mayroon pang mga manlalaro na natitira sa dalawang panig subalit ayon pa sa kanya na mas magiging delikado kapag mas naging sakim siya kaya naman napagdesisyonan niya na hindi ito ang oras upang ipakita niya ang totoo niyang kapangyarihan. At habang naghahanda siyang isuot ang kanyang maskara ay sinabi niya naman sa kanyang alip-ores na muntik niya nang makalimutan at inutusan niya ang kanyang alip-ores na ipagbigay alam nila kay Edora at Fante na tumigil na sa pakikidigma at umatras na. Sa kabilang banda naman ay inaalala ng Sword God na madami ng nalagas sa kanilang mga kasapi at ang pinsala nito ay may kukumpara sa unang digmaan nila ng pangkat ng Artia at hindi rin biro ang kanyang naranasan na pagsubok para lang makabangon pagtapos ng digmaan na iyon at maraming oras ang kanyang ginugol para lang makahanap ng mga talentadong mga manlalaro at para mabuo nila ang kanilang matibay na pundasyon at mabuo nila ang kasalukuyang Azure Sword Clan. Subalit naisip niya rin na ang pag-atake na ginawa sa kanila ngayon ng Red Dragon ay nabawasan ng kalahati ang kanilang puwersa dahil ang panloob ng enerhiya ng apat na maalamat na hayop ay naglaho na lang bigla at namatay na ang kanilang dalawang mandirigmang Diyos na sina Leonte na Fist God at si Hanryong na Saber God at parang hindi pa sapat yun dahil maging ang bato ay pinagnanasaan pa at sinabi niya naman sa Summer Queen na ang kanyang kasakiman ay walang hangganan. Hindi naman tumugon ang Summer Queen bagkus ay naghanda pa ito ng kanyang Dragon's Breath at nang walang ano-ano'y binitawan niya ang kanyang pag-atake patungo sa Sword God habang ang Sword God naman ay hindi man lang umalis sa kanyang kinatatayuan at bigla namang dumating si Flan sa unahan ng Sword God at bigla niyang hinawi ang apoy na patungo sa Sword God gamit ang kanyang sibat at sinabi naman agad ni Flan sa Sword God na wala namang kwentang mag-alala sa kanya subalit parang mga walang kwenta ang kanyang ipinapakitang kilos na tila ba ay wala siya sa kanyang sarili at dagdag niya pa na patanong na huwag niyang sabihin sa kanya na pagod na siya at tinawag niyang Sword God ito. Sinabi naman agad ng Sword God kay Flan na ang Fist God na si Leonte ay patay na at laking gulat naman ni Flan dahil sa kanyang narinig at sinabi naman ng Sword God kay Flan na gagamitin niya na ang Gangner ngayon. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.